Marami nagtatanong sa akin kung magkano naubos ko dito sa small business namin na manukan na to. So dito, umubos na ako dito ng mga 400,000 mahigit. Kasi sa manok pa lang, ilan yan? 390 ang isa. So, konti pa nga lang yung manok na yan. Sa manok na yan, nasa 154,000 na yan. Then, yung sa kulungan, umabot na ako dyan ng 63,000. So, suma total, malaki-laki na yun. Suma total, nasa 217 yung mga ganyan. Manok at kulangan pa lang. So, sa bubong natin, ganyan po yung yero na ginamit ko. Kasi yung ordinary na yero is nasa 14,000 na yata yun. So, konti na lang i-add ko. 16,000 yan. So, yan na yung pinalagay kong yero, maayos-ayos. Then, yung steel matting na nakapaikot dyan para hindi makapasok yung ibang mga hayop. Nasa 12,000 mahigit na po yung steel matting na yan. Yan. Tapos, since di ba dati yung unang manukan ko mababa, ayun, samiento yung nasa ilalim, doon pa lang kami dati. So, syempre, habang nag-aalaga ka, nalalaman mo kung ano yung mas nakakabuti sa kanya. Pinataasan ko. So, dito sa mga bakal na binili ko na yan, sa extension, pati kasama ang labor, nakaubos na rin ako dyan ng mga 16,000. Then, sa pagkain po, sa lahat ng pagkain na nilang lahat, umuubos po ako dyan ng 37,200. So, sabihin na po natin a month is umuubos ako ng 40,000. Kasama na yung pambili ng tray, pambili ng vitamins, pan-disinfect. So, kailangan talaga dito, pag nag-business kang ganito, kahit small business lang siya, talagang mamumuhunan ka malaki. Hindi rin biro yung feeds, kasi sa isang sako ng feeds na yan, umuubos ako ng 1,550. So, ilan ang nauubos nila? 12 na sako sa loob ng isang buwan. Katulad niyan, yung mga bago kong manok, wala pa sa 50% na nangingitlog. Pero at least hindi na ako naglalabas ng pera pambili na nila ng pagkain. Kasi dito sa mga luma ko manok, mas nauna to mga 3 months. Mas nauna to. So, yung kinikita ko dito is na isusupport ko dito sa mga bago. So, malaking tulong na lang din na meron akong mas nauna dahil nakakatulong siya pambili ng mga supply dito sa bago. So, ayan. Doon sa mga nagtatanong sa akin kung magkano naubos ko dito, malaki-laki na rin po. Kasi pag nagpo-post ako, yung mga nagko-comment, estimated nila pagka ganito karaming manok, nakakaubos ka ng, kumbaga budget mo sa 500,000. O po, ganun din talaga abutin. Medyo naka-less lang ako kasi hindi naman to talaga yung pinakabahay ng kulungan nila is yung talagang pang malaking poultry, yung maayos. Ito, pwede na rin, medyo makamura-mura. Pero kung talagang pang poultry bahay ang gagawin mo yung maayos, talagang ubus ka ng 500,000 sa ganito karami. Kaya hindi rin biro ang mag-alaga ng ganito. Siguro sa suma total, kung 100, 1,000 ang manok mo, malamang ubus ka mga 1,000,000. Imagine mo yung ganyan kakonti. Ganyan. Uubos ka ng binating 40,000 kasama na yung vitamin sa loob ng isang buwan. Pero pagka kumita naman na tayo, yun, bawin-bawi na tayo. Kaya nga yung iba mas naiinggan niyang mag-alaga, dadamihan, kasi mas malaking kita mo pag marami ang alaga mo. Katulad ko, nagsimula ako dito sa konti. Nakita ko yung kita niya, pero naisip ko, what if doble ang kita nito? Kasi nainggan niya ka na, nakita mo na yung kita niya dito sa konti pa lang na nauna. So, yun na nag-encourage pa sa akin lalo na pare extend ko to kasi madodoble. Actually, na-encourage pa ako na madagdagan to. What if kung meron pa ako isang gantong building? Kaso kailangan rin po na talaga ng budget. Kailangan meron kang pang tustos doon.
So sa ngayon, ipon-ipon muna tayong budget. Who knows, baka makawagpag-extend ulit tayo. Pero dito, okay na to. May kumikita na tayo. Lalo na ngayon December, malaki ang kita natin dyan. Kasi habang lumalapit ang Pasko, malapit ang mga holiday, mas nagmamahal ang itlog. So ayan. Kahit na naiinitan ka dito, okay lang. Hindi naman din ganun na kailangan ng maraming labor dito. Katulad ng ibang trabaho, katulad ng trabaho ko sa Taiwan is 12 hours, 8 to 8. Tapos ang break mo is 30 minutes lang. Yun lang ang magiging upo mo. Lagi ka nakatayo. Lagi kapag wala ka maalala, nagpapahinga ka kahit isang minuto. Dito pupunta lang ako sa tanghali para magpakain. Tapos maglagay ng tubig. Kasi si tatay sa umaga, siya ang pumupunta dito. Alam mo na mami, sa mga matatanda, maagang gumigising. Alas 5 pa lang gising na yon. So pupunta na siya dito by 4-6, siya na magkapakain. So sa tanghali, kami naman ng kapatid ko. Pero usually yung kapatid ko pumupunta dito mga 10, nagpapastol siya ng kambing. So hindi siya ganun ang labor. Kaya yung patakbuhin, hindi na kailangan marami ng labor pagka malaki ang poultryhan nyo. Pero ganito kaliit lang. Okay lang, kayo lang. Tapos pag uwi ko naman, titimbangin ko yung itlog. So, katulad niya, may mag-order. Hintayin niya ako. So, hindi siya matrabaho, mag-aal lang. Kaya puro upo na nga lang nangyayari sa akin sa buong maghapon eh. Yan. Maluwalas na sila ngayon dito. Kasi bumili ako ng trapal doon para makapasok yung hangin. Ayan.